Pia, ano bang ginagawa mo rito? Bakit ka nag-iiskandalo? Aswang ang matandang to, Alex! Pia, napag-usapan na natin to. Tumigil ka na. Hindi na nakakatuwa. Nakakahiya, nakakaabala. Ayaw mo maniwala sa akin? Halika, tingnan mo ang loob ng bahay niya. Tingnan mo yan. Tingnan mo ang altar niya. May picture at pangalan ko. Yung mga kandi-kandila niyang yan. Pati na rin yung simbolo at patay na manok na yan. Ano ibig sabihin yan, ha? O sige nga, Alex. Ngayon mo ipagtanggol sa akin ng matandang yan. Ngayon mo sabihin na hindi siya aswang. Kilala ang kasabihan na do not judge a book by its cover. Pero hindi madaling sundin. Lalo pa at may ibang halina ang maaliwalas na pisikal na kaanyuan. Pero paano kung sa likod ng normal at magandang mukha, may dilim palang nag-aabang na humablot sa'yo, patungo sa isang bangungot na hindi basta matatakasan. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Hindi ko alam sa inyo, pero ako, aaminin ko na kapag kakaiba ang asta at kilos ng isang tao, parati ko silang pinagdududahan. Mas nauunang sumagi sa isip ko na delikado sila, na baka gusto nila akong saktan, kesa gusto nila akong kaibiganin o protektahan. Ewan ko ba, Miss Anne, ganon yata talaga tayo. Parati nating mas napapansin ang mali sa iba kesa sa magaganda nilang katangian. Ako po si Pia, Miss Anne. 48 years old na po ako ngayon at ang kwento po naming mag-asawa'y nangyari noong bagong lipat lang kami sa probinsya ng asawa ko na kilala na pugad ng aswang. 159 po lahat, ma'am. Initin ko po ba? Nasa cellphone pa rin ang buong atensyon ng customer ni Alex nang tumanguyon sa kanya. Binuksan niya ang kahera. Inabot ang sukli saka sinalang sa microwave ang pagkain. Paggilid ng customer, kinakabahan at kumakabog ang dibdib na lumapit ako sa dati kong kasintahan. Magandang gabi po. Alex! Pia! May free time ka ba? Kahit saglit lang, mga 5 minuto, may kailangan lang ako sabihin sa'yo. Importante. Pagtunog ng wind chime na nakakabit sa glass door ng convenience store, napatingin siya sa likod ko. Isang grupo ng kabataan ang pumasok. Sa pag-aakalang customer din ako, pumila sila kasunod ko. Pia! Malapit ka na rin namang matapos sa shift mo, diba? Kalahating oras na lang. Tapusin mo na lang muna to. Sa labas na lang ako. Hintayin na lang kita ron, ha? Sige, salamat. Pasensya na rin sa abala. Tinawag ako ni Alex. Sa porma ng postura niya, parang plano niya pa akong sundan. Pero hindi niya na yun nagawa ng isa-isa ng nilapag ng customer ang mga binibili nila. Mula sa glass wall ng convenience store, kita ko kung paanong aligagat nagmamadali si Alex na matapos ang lahat ng kailangan niyang tapusin. Tuwing susubukan niyang labasin ako, biglang may dumarating na customer. Kung kaya pagkatapos na talaga ng shift siya nakalapit sa akin. Pia! Ano ba yun? Anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Hindi ba makakapaghintay ang sasabihin mo sa ibang araw? Kailangan ngayon talaga? Hindi ka ba hahanapin sa inyo? Pupuntahan na lang kita sa ibang araw. Saka natin pag-usapan ang kailangan pag-usapan. Ihahatid muna kita. Hindi na ako uuwi sa bahay. Hindi na ako pwede ron. Hindi na ako pinapabalik ni Kuya. Ayaw niya na ako ron. Ano? Bakit? May nangyari ba? Akala niya ba nagkikita pa rin tayo? Na may relasyon pa tayo? Ayaw niya bang maniwala na pinutol mo na talaga ang lahat ng meron tayo, Pia? Buntis ako, Alex. Buntis ako. Buntis ako at ikaw ang ama. Ba't tahimik ka lang? Ba't wala akong sinasabi? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Alex, sa'yo tong batang to. Wala naman akong naging iba. At mas lalong hindi ako ganong klase ng babae, no?
Mahigpit akong niyakap ni Alex. Paulit-ulit niyang hinalikan ng noo ko habang ang likod ko'y hinahaplos niya para patahanin ako. Kahit anong pangaalo niya, hindi ko magawang itigil ang pag-iyak ko. Sa'yo to. Anak natin ang baby na to, Alex. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Hindi naman kita lulukuhin eh. Hindi ako ganon. Wala akong naging iba. Alam ko. Pia, alam kong akin ang baby na yan. Sorry, nagulat lang ako. Nagulat? Ilang beses tayong nang walang proteksyon? Hindi mo naisip na may tsansang may mabuo tayo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko inaasahan pero masaya ako. Masaya ako. Gusto ko to. Pananagutan kita. Pananagutan ko ang baby natin. Ako ang bahala. Paano? Hindi pa nga tayo graduate. Gusto ko makagraduate. Marami pa akong pangarap sa buhay. Paano kung... May kung anong bumabara sa lalamunan ko. Hindi ko masabi ng diretso ang gusto kong iparating. Bagaman hindi ko yun maisasalita, masama niya akong tiningnan. Para bang hindi niya ako mapapatawad sakaling gawin ko nga sa anak namin ang bagay na hindi ko masabi-sabi. Gusto mong ano? Hindi ako papayag. At isa pa, kasalanan sa Diyos ang gusto mong gawin. Hindi naman ako iyakin. Pakiramdam ko, kasalanan ng hormones gawa ng pagbubuntis ko kaya konting kibot, naiiyak na agad ako. Sinuyo na naman ako ni Alex. Mahina niyang pinisil-pisil ang kamay ko. Kahit anong kuyumos niya ron para sa atensyon ko, hindi ko siya magawang tingnan agad. Pia, tumingin ka sa akin. Hindi natin gagawin ang naiisip mo. Oo, siguradong mahihirapan tayo. Pero hindi mo ipapalaglag ang baby natin. Ang anak ko. Hindi ko kaya mag-aral habang buntis ako, Alex. Wala rin akong experience sa pagtatrabaho. Nabitin sa lalamunan ko ang samot-saring dahilan ko nang paulit-ulit niyang tinapik ang dibdib niya. Alam ko. Kaya nga ako nang bahala sa iyo eh. Sa atin. Pia, nagtiwala ka na sa akin nung pinagkatiwala mo sa akin ang sarili mo noon. Kailangan ko na magtiwala ka ulit na kaya natin to. Na kaya kong buhayin ang magiging pamilya natin. Pero paano nga? Anong plano mo? Anong gagawin mo? Imbis na bigyan ng sagot ang pagkarami-rami kong tanong, hinila niya akong patayo sa bench. Kinuha niya ang shoulder bag ko at siya na ang nagdala. Umuwi na muna tayo. Doon na lang tayo mag-usap sa bahay. Nang mapansin ko ang paglinga-linga niya, sunod-sunod kong hinila ang t-shirt niya, dahilan para mapatingin siya sa akin. Pinalayas ako ni Kuya na walang dalang kahit na ano, pati cellphone ko kinuha niya. Siya naman daw kasi yung bumili at nagbigay ng mga gamit ko. Sorry, sarili ko lang talagang dala ko. Bibilhan kita ng pamalit. Yung phone ko iiwan ko na lang sa'yo para may mapaglibangan ka pa rin pag wala ako sa bahay. Alex? Bakit? Salamat Pasensya na rin sa nangyari. Alam kong tapos na tayo at nagmo-move on ka na. Move on? Oo, nagmo-move on. Bakit? Hindi ba? Oo, hindi. Hindi ako nagmo-move on sa'yo. Wala akong balak. Hindi lang kita ginugulo. Pero hindi ako nagmo-move on. Ang gusto ko lang makatapos ka muna at makahanap ng magandang trabaho. Plano ko sana na pagkarapat dapat na ako para sa'yo, saka kita babalikan. Pinili kong tahimik na magsumika para sa future ko. Nang sa ganun, hindi na ako maliitin ng kuya mo. Para sana di kanya itago sa akin at ipagdamot. Bigla siyang tumigil sa pagsasalita. Tumingin siya sa tiyan ko na may maliit ng baby bump na kanina hindi niya agad napansin. May ngiting inabot niya yon sa kadahan-dahang hinaplos. Ngayong may parating na tayong baby, magiging pamilya na tayo. Mas lalo ako magsusumikap. Promise, Pia, gagawin ko ang lahat para sa'yo at sa magiging anak natin. Mabilis na lumipas ang 1 buwan mula nung nagsama kaming dalawa. Samot-saring racket ang kinuha ni Alex para matustusan ang pag-aaral niya at pangangailangan namin sa bahay. Dinoble o baka nga tinriple pa niya ang sipag niya, pero hirap na hirap pa rin kami. Kahit anong pagsusumikap niya at pagtutulungan naming dalawa, parang hindi pa rin sapat. Mahal, andito na ako. Dala ko yung pansit malabo na gusto mo. Paglabas ko ng kwarto, naabutan ko siya sa may lababong kumukuha ng plato.
Tumigil siya at nakangiting tumingin sa akin bago lumakad sa lamesa. 2 na ang binili ko. Baka kasi mabitin ka kapag isa lang. Totoo ba? Mahal, ang seryoso mo naman. Kinakabahan ako sa tingin at tono mo ah. May kasalanan ba ako? Ano, luluhod na ba ako? Alex, hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Alam mo kung anong tinutukoy ko, kaya magsabi ka na. Totoo bang nag-drop out ka sa university? Nang matahimik siya, mas lalong gumuhit ang galit sa mga mata ko. Nang hihina akong sumalampak sa sahig na parabang naubusan na ako ng lakas nang marinig ko ang tahimik niyang kumpirmasyon. Napatakip ako sa mukha ko't hindi na napigilang mapaiyak na naman. Mahal, magpapaliwanag ako. Hindi na kasi kaya ng oras ko na pagsabahin lahat. Mas kailangan natin ng pera dahil kambal ang anak natin. Kaya nagdesisyon ako na tumigil muna. Pero nangako ka sa akin na kahit anong mangyari, hindi ka titigil sa pag-aaral, diba? Tumigil na nga ako eh. Pati ba naman ikaw? Alex, graduate ka na dapat kayong taon. Kunti na lang eh. Nasayang pa dahil dito. Gawa ng sitwasyon natin, gawa ako. Patong-patong ang bills. Kahit ilang racket at dagdag trabaho ang kunin ko, kulang pa rin. Mahal ang upa sa bahay, mataas ang kuryente at tubig. Nagpapaka-praktikal lang ako sa desisyon ko. Pia, 6 na buwan na lang manganganak ka na. Pinag-iipunan ko rin yun kasi hindi pwedeng wala tayong pera. Pag wala akong naipon bago ang kabuwanan mo, sa kangkungan tayo pupulutin. Pero mahal, promise, sa susunod na pasukan mag-i-enroll ako ulit. Tatapusin ko ang pag-aaral ko at pagkatapos nun, plano ko mga ibang bansa. Ano? Iiwan mo ko? Iiwan mo kami ng mga anak mo? Sa loob lang ng ilang taon, hanggang sa makaipon tayo. Pia, para rin naman to sa kinabukasan ng mga anak natin, ng pamilya natin. Ngayon pa nga lang nawala sila rito, hirap na tayo sa buhay. Paano na lang kapag naipanganak mo na sila? Kapag kailangan na rin natin silang pag-aralin. Pia, 2 bata ang kailangan kong sabay tustusan. Hindi ako mangingibang bansa para iwan kayo, mahal. O para iwan sa iyo ang mabigat na responsibilidad ng pagiging magulang. Gagawin ko to para sa atin. Intindihin mo naman sana ang plano ko, mahal. Nang muling pumatak ang luha sa pisngi ko, malalim ang paghingang inabot yun ni Alex para tuyuin. Tumingin siya sa akin. Kahit anong iwas ko, patuloy niyang sinusundan ang tingin ko. Bumuntong hininga ko nung kahit papaano'y nahimasmasan na ako. Ano? Okay na? Pwede na ba tayo mag-usap ng maayos? Pakikinggan mo na ba ang side ko? Kung ba't ko ginawa ang desisyon na yon? At ba't ko inilihim muna sa'yo? Pasensya na kung nagalit ako. Nakukonsensya lang kasi ako eh. Pakiramdam ko kasalanan ko. Pakiramdam ko dahil sa akin kaya nagkandaletse-letse pang buhay mo. Shhh! Huwag mong sabihin yan. Nagsisimula pa lang tayo, di ba? Ang lahat naman ay nahihirapan sa simula. Lalo na't may mga bagay na bago pa sa atin. Hindi pa natin alam. Pasensya na rin kung pakiramdam mo hindi kita sinusuportahan. Hindi totoo yun, Alex. Natatakot lang ako. Na ano? Baka ipagpalit kita sa Haponesa at hindi na ako uuwi ng Pilipinas? Hindi yun. Alam kong hindi mo yun gagawin, no? Ang kinakatakot ko lang, paano kung hindi ko kayanin nang wala ka? Kakayanin mo. Para sa mga bata. Para sa pamilya natin. Kakayanin nating 2. Nang magkalinawan na kami't magkaayos, tumayo na si Alex para ihain ang pasalubong niya. Habang sinasali niya ang pansit malabon, awang-awa akong nakatingin sa kanya. Bigla ko kasing naalala na kanina galing na rito ang landlady niya at sinisingil ng 2 buwang bayad sa renta na hindi niya pa naibibigay. Bago ko ma-open ang tungkol doon, bigla na siyang nagsalita. Ay mahal, may naisip pala ako. Total, hindi na rin naman ako nag-aaral dito at ganun ka rin naman. Paano kaya kung umuwi na lang muna tayo sa amin? May bahay kami ron. Pag doon tayo, mas makakatipid tayo. Hindi na kasi natin kailangan magbayad ng renta. Malawak din ang lupa namin sa paligid ng kubo. Pwede akong magtanim para mas makamura tayo sa pagkain. Sandali siyang huminto sa pagsasalita at tahimik na inaral ang ekspresyon sa mukha ko saka muling nagpatuloy.
Pero kung gusto mo rito, ayos lang din naman sa akin. Okay lang, mahal. Sige, umuwi na lang tayo sa probinsya nyo. Kailangan naman talaga nating magtipid eh. At kung may paraan para mabawasan yung mga gastusin natin, di dun tayo. Talaga? Talaga? Ayos lang sa'yo? Oo nga, ayos lang sa akin. Bigla akong natahimik. Napawi ang pagkasabik ni Alex. Nilapitan niya ako't nag-aalangang tiningnan. Oh, bakit? Wala. Ano lang. Ngayon ko lang na-realize na kilalang-kilala mo ko pero ako halos wala akong alam tungkol sa'yo maliban sa iniwan ka ng mga magulang mo sa lolo mo. Ni hindi ko nga alam kung saan ang probinsya mo. Taga-Capiz ako. Doon ang probinsya namin. Sa Capiz? Ibig mo sabihin doon tayo uuwi? Doon mo ko dadalhin? Doon na ibabahay? Oo. Alex, buntis ako. Oo. Kaya nga plano ko sana mag-aeroplano tayo. Mas mahal pero komportable ka sa ganun. Matagal kasi ang biyahe sa bus at barko. Hindi yun, Alex. Pero 'di ba, sikat ang probinsya na yun na ano? Na ano? Na napugad ng aswang. Tapos buntis ako. 'Di ba rin? Paborito daw ng mga aswang ang buntis. Alex, seryoso ako. Hindi ba't gustong-gusto ng mga aswang ang buntis? Mahal, wala yun. Hindi yun totoo. Kwento-kwento lang ang lahat ng naririnig niyong Manileño tungkol sa probinsya namin. Tubong Capiz ako. 2 dekada ako ron. Doon ako lumaki at nagkaisip. Pero miski isang beses, wala pa naman akong nabalitaan na inatake na may inataking buntis sa amin. Pero maski isang beses, wala naman akong nabalitaang inataking buntis sa amin. Maski isa, wala talaga. Ewan ko ba, ni hindi nga rin namin alam kung sino bang nagpasimuno ng sabi-sabing pugad ng aswang ang Capiz. Baka dati meron nga, pero lumipat na sila. Kasi kumalat na ang balita tungkol sa kanila. Kaya wala na akong naabutang aswang. Hindi totoong usap-usapan na yon. Wala talagang aswang sa probinsya nyo. Wala. Kung sakaling totoo man sila, hindi ko hahayaan saktan at galawin kayo ng mga yun, no? Dadaan muna sila sa akin bago nila makante maski hibla ng buhok ng mag-iina ko. Huwag kang magsalita ng ganyan, Alex. Wala mangyayari sa'yo na kahit na ano. Pia, mahal kita. Bakit gulat na gulat ka? Mahal kita. Mahal na mahal. Kapag nakapanganak ka na, magpapakasal tayong dalawa. Civil wedding nga lang muna. Tapos, kapag nakapagtrabaho na ako sa Japan at may naipon na tayo, pakakasalan kita ulit. Pero sa simbahan naman. Payag ka ba? Alex, mahal na mahal din kita. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ikaw ang lalaking binigay niya sa akin. Isang responsable at mapagmahal na tao. At swerte ako sa'yo, alam mo ba yon? Bibihira na ang katulad mo sa panahon ngayon. Talaga? Kiss mo nga ako? Ano? Mahal, ilang araw na simula nung last na ano. Baka naman pwede akong umisa ngayong gabi. Dadahan-dahanin ko na lang ulit. Natatawa man sa hirit niya nung umpisa. Sa huli, pinagbigyan ko rin siya sa gusto niyang mangyari. Gawa ng iilang importanteng bagay na kinailangan pang ayusin ni Alex sa mga trabaho niya, inabot pa ng lampas 1 buwan bago kami tuluyang nakauwi ng Capiz. Lex, ano pa bang ginagawa natin dito sa terminal? Bakit di pa tayo sumakay ng tricycle tulad ng mga pasaherong kasama natin? Init na init ka na ba? Mahal, sandali na lang. Malapit na rin siguro yung kulukoy na yun. Kanina pa siya nag-text sa akin na papunta na siya eh. Sino? Si Jaco, yung pinsan ko. Siya yung makakasama natin sa bahay ng lolo ko. Teka, siya na yan! Tahimik akong tumayo sa likuran ni Alex. Pinanood ko siyang sabik na kumaway sa pinsan niya. Pagbaba nun sa tricycle, naiwan ako ni Alex sa dati naming kinatatayuan. Sinalubong niya kasi si Jaco. Habang nagyayakapan sila at nagkukumustahan, pasimple kong sinusuri ang paligid ng maalala ko ang paniniwala ng mga taga-Manila tungkol sa probinsyang ito. Malakas na kumabog ang dibdib ko nang mahuli ko ang matandang babaeng nakangiti sa akin. Pabalik-balik ang tingin niya sa mukha at tiyan ko na nagbigay sa akin ng hindi maipaliwanag na pangamba. Wala sa sariling niyakap ko ang tiyan ko para matago yon mula sa mata ng matanda.
Kahit na pinipigilan ko ang sarili ko na tingnan siya pabalik, ramdam kong titig na titig pa rin siya sa akin at sa pinagbubuntis ko. Alex, please, tara na. Doon na tayo sa inyo. Doon na kayo sa bahay magkumustahan. Ayoko na rito. Tara na, alis na tayo. Sorry mahal, nadala lang ng bugso ng damdamin. Miss na miss ko na rin kasi tong si Jaco. Umakbay sa akin si Alex. Narinig kong may sinasabi siya pero hindi ko yun naintindihan kasi saglit akong naging abala sa paghahanap ko doon sa matanda. Nang masuyod ko ang bawat sulok ng terminal at hindi siya nakita, saka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Pia, si Insan. Dating babae na lalaki raw ngayon. Jackie talaga siya pero Jaco na raw. Insan si Pia, asawa ko. Tas itong nasa tiyan niya, pulutan ng mga taga-baryo. Alam kong nagbibiro lang si Alex, pero gawa ng matandang parang nakabantay sa akin kanina, hindi ko magawang sakyan o ipagsawalang bahala ang biro niya. Imbis na masapok o masampal siya, hindi na lang ako kumibo. Nawala lang ang simangot sa mukha ko nang maglahad ng kamay si Jaco. Kumusta, Pia? Huwag kang mag-alala. Pinuno ko ng pangontra ng aswang ang bahay. Parang bulang nalusaw ang friendly smile sa labi ni Jaco nang makita niyang pagbabago sa mukha ko. Gawa ng narinig ko, hindi ko na kinaya pat nagpakawala na talaga ako ng violent reaction. Ang akala ko ba walang aswang dito? Kung wala, ba't kinailangan pa maglagay ni Jaco ng mga pangontra, Alex? Mahal, wala nga. Pia, kumalma ka muna, chill. Magpapaliwanag ako. Nabanggit kasi sa akin ni Alex na medyo nag-aalangan kang pumayag na lumipat gawa ng mga kwentong aswang. Kaya naisip ko na bumili ng pangontra. Tapos ilagay sa bahay para lang mas mapanatag ka. Sigurado kayo ha? Siguradong sigurado. Tingin mo ba dadalhin kita sa lugar na to kung hindi ka ligtas dito? Mahal, ayos ka naman kanina. Ba't ngayon balisa ka na naman at napapraning? Kasi naman, yung matandang babae kanina, ang creepy niyang tumingin. Talagang tutok na tutok yung mata niya sa tiyan ko. Inikot ng mata ni Alex ang terminal. Nang wala siyang makita, kunot noong bumaling siya sa akin. Saka muling naghanap. Wala na, nakaalis na. Dayo ka kasi, tapos ang kinis mo pa. Bibira lang din namin, napapadpad na dayo dito. Hindi ko alam kung paano ka masasanay pero matatagalan pa bago tumigil ang mga tao na titingin sa'yo pag mapapadaan ka. Pero masasanay din sila sa'yo at hahayaan ka rin nila kalaunan. Ewan ko lang kung masasanay ka sa kanila. Insan, tara na. Mahapon na rin eh. Hindi pwedeng mahamugan si Pia. Baka magkasakit. Ano, kumain na ba kayo? Hindi pa nga eh. Sakto, pinagluto ko kayo ng paborito mo. Tinulungan ni Jaco si Alex na isakay ang mga gamit namin sa bubong ng tricycle. Tahimik akong naghintay sa loob at paminsan-minsan ay hinahaplos ko ang tiyan ko, pang-alo sa kambal na pakiramdam ko'y natakot din, gawa ng misteryosong matandang babae. Ilang saglit pa umalis na rin kami ng terminal. Pagtigil ng tricycle, namalayan ko na lang na nasa tapat na kami ng medyo luma na pero disenteng bahay. Naunang bumaba si Alex. Inalalayan niya ako. Mas lalong humigpit ang hawak ko sa kamay niya nang magsilabasan na ang mga kapitbahay nila. Lahat sila may kakaibang paraan ng pagtingin sa akin na hindi ko nagustuhan. Ayos lang yan. Ganyan talaga sila. Huwag mo silang pansinin. Isang matandang babae naman ang dumungaw sa bintana ng katapat na bahay ni na Alex. Dumapo ang tingin niya sa sinapupunan ko. Biglang gumalaw ang kambal na gumulat sa akin. Malakas akong napasinghap at halos mabali ko ang kamay ni Alex pagkat doon ko rin naibuhos ang sakit na nararamdaman ko gawa ng paglikot ng kambal. Bakit? Ayos ka lang ba? May masakit sa'yo? Insan, ayos lang ba si Pia? Natagtag ba siya sa biyahe? Isang beses pang ngumiti sa akin ang matandang babae bago niya sinarado ang bintana ng bahay niya. Mahal, ayos ka lang ba? Sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Wala lang to.
nagulat lang ako. Bigla kasing sumipa yung kambal. Ano? Agad na yumuko si Alex. Dinikit niya ang tenga niya sa tiyan ko para pakiramdaman kung gagalaw pa ba ulit ang kambal. Pero kumalma na sila na para bang bigla silang nakatulog. Ayaw na nila. Nahiya sila sa papa nila. Natatawang inabot ko ang may kahabaan ng buhok ni Alex. Natigil lang ako sa paglalaro ko sa hibla noon nang nakanguso siyang tumayo, na para bang kasalanan ko na hindi siya pinapansin ng mga anak niya. Sa susunod, sabihin mo agad sa akin kapag sumipa sila. Gusto ko rin silang makita at maramdaman eh. Huwag kang mag-alala, maraming beses pa silang sisipa. Tas tuwing sisipa sila, kukurutin kita para hindi lang ako nasasaktan. Diyos ko, Pia, pinakaba mo ako. Akala ko naman kung ano na nangyari. Tara na nga, pumasok na tayo. Liga na, bilis, bilis. Tinulungan ni Alex na maghain si Jacko sa kusina, kaya naiwan ako sa may sala. Malaki ang bintana ng bahay ni na Alex, kaya kahit nasa loob na ako, kitang-kita ko pa rin ang labas, pati na rin ang mga kapitbahay nilang nakikiusyoso sa pagdating ko. Nang lumabas ang matandang babae mula sa kubo niya, muling gumalaw ang kambal. Sunod-sunod at sabay-sabay ang naging pagsipa nila. Sa lakas ng puwersa nila, saglit akong parang hindi nakahinga. Habang hawak ko ang dibdib ko, lumabas si Alex ng kusina. Dali-dali siyang lumapit sa akin nang makita niya akong namimilipit habang hawak ang tiyan ko. Mahal, sigurado ko bang ayos ka lang? Lex, nandyan pa ba yung matanda? Matanda? Sinong matanda, mahal? Yung yung matandang nakatira sa tapat. Kanina, nandyan siya tas nakatingin dito. Nandyan pa rin ba siya? Si Aling Krusing? Oo, nasa bakuran pa rin niya. Nagpapakain ng manok. Bakit ba? Isarado mong bintana. Bakit? May ginawa ba sa'yo si Aling Krusing, Pia? Basta isarado mo na lang yung bintana, Alex. Pati na rin yung pinto. Masakit ang bawat sipat galaw ng kambal sa sinapupunan ko. Hindi ko alam kung paano sila patitigilin o kung paano ko titiisin ang sakit na yon. Kahit anong pagbe-breathing exercise ko, parang hindi nakakatulong. Nang maisarado ni Alex ang pinto at bintana gaya ng utos ko, saka palang parang kumalma ang kambal sa tiyan ko. Bagaman nawala na ang sakit na iniinda ko, imbis na tumahan, mas lalo pa akong napaiyak. Naguguluhan na lumuhod si Alex sa harap ko. Matyaga niya akong kinalmat, pinatahan. Mahal, ano ba kasi talagang problema? Akala ko ba sabi mo ayos ka lang, na wala lang. Di bali na. Dadalhin na lang kita sa ospital para malaman natin kung ba't ka nahihirapan. Hindi yun, Alex. Hindi na kailangan ng ospital. Yung matanda sa tapat ang problema. Tuwing malapit siya o kapag nakikita niya ako, nagwawala yung kambal eh. Parang takot na takot sa kanya yung mga anak natin. Ano? Hindi kaya aswang yung matandang yun? Ano nga yun? May tamang tawag sa klase ng aswang na buntis ang tinatarget, diba? Ano nga ba yun? Nasa dulo na ng dila ko pero hindi ko maalala talaga. Tik-tik? Oo, yun nga. Yun. Hindi kaya tik-tik yung matanda sa tapat nyo? Hawak ang tiyan na humalakhak si Alex. Nang makita niya ang nanlilisik kong tingin, tumigil siya sa pagtawa pero halatang hirap na hirap siya. Alex, seryoso ako Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Kasi imposible ang sinasabi mo, Pia. Si Aling Krusing ang matandang sinasabi mo. Oo nga, siya nga. O tapos? Mahal, bata pa lang ako, nandito na siya. Ilang kababaihan na ang nabuntis dito't nanganak. Kung talagang tik-tik siya, di ba dapat noon pa lang may nababalitaan na kaming buntis na nakukunan na nabibiktima niya. Kung totoo yun, di sana matagal na siyang pinagsuspetsahan at tinugis ng mga taga rito. Kung hindi siya tik-tik, paano mo mapapaliwanag yung sakit na nararamdaman ko, yung paggalaw ng baby natin? Pia, nakatricycle tayo papunta rito. Malayo ang biyahe. Baka totoong sinasabi ni Insa na natagtag ka. Sunod-sunod akong umiling kay Alex. Parang ulan na bumagsak ang luha ko gawa ng frustration kasi ayaw niya akong paniwalaan. Ayoko naman talaga na bastang manise pero iba talaga ang pakiramdam ko sa matandang yon. Ganito na lang, magpahinga ka na lang muna ngayong gabi. Pagbukas, paggising mo at may masakit pa rin sa'yo,
O may kakaiba pa rin sa kambal? Saka tayo... Bigla niyang di tinapos ang sinasabi. Bumuntong hininga siya't humawak sa balikat ko. Ilang linggo lang, Pia. Pagkatapos ng ilang linggo at hindi ka pa rin palagay sa lugar namin, bumalik tayo ng Maynila. Kung mas panatag ka pag nandun tayo, gagawan ko ng paraan para makabalik tayo ron. Alam ko na hindi yun ganun kadali. Bukod sa wala na kaming perang pamasahe pabalik ng Manila, maski pang isang buwang rentay, wala rin kaming makukuha. Kinalma ko ang sarili ko. Kahit parang imposible, nangako ako kay Alex na susubukan kong magustuhan ang probinsya nila. Pagkatapos ng hapunan, dumiretso na ako sa kwarto. Naabutan ko siyang may pinupukpok sa sarado ng bintana. Para saan yan? Dinadoble ko lang para mas mahirap buksan. Dagdag proteksyon, para rin mas palagay ka. Lumapit ako kay Alex. Pinatong niya ang martilyong hawak sa ibabaw ng cabinet. Pagbuka niya ng braso, agad akong yumakap sa kanya. Hindi ko alam kung ano pa bang dapat kong sabihin. O gawin para lang maniwala ka sa akin na walang aswang, tik-tik o kung ano pa rito. Na walang masamang mangyayari sa inyo ng kambal. Sorry. Sorry na talaga. Hindi ko rin alam kung ba't di ko maiwasang mag-overthink pero baka nga natagtag lang ako sa biyahe. Ang totoo niyan, naiisip ko pa rin kasi talaga yung mga kwentong naririnig ko noon. Baka yun din talaga yung pinagmumula ng kapraningan kong tumahal. Plano ko pa naman sana na ipakilala ka kay Aling Krusing bukas. Ha? Pero dahil nga hindi ka komportable sa kanya, hindi ko naman naipipilit. Bakit ba gusto mo ko ipakilala pa sa kanya? Nakasanayan ba yun dito? Kailangan ba na pag magkakapit bahay, magkakilala? Hindi naman. Pero kami kasi ni Insan, malapit talaga kay Aling Krusing. Para rin namin siyang lola ni Jaco. Ganun ba? Kapag nagsasaka ang lolo namin nun, siya ang tumitingin-tingin sa amin. Kapag taghirap talaga at halos wala kami makainin na lolo, binibigyan niya kami ng ulam o kaya ng gulayin. So, close pala talaga kayo? Okay, hayaan mo, susubukan ko na makapagpalagayan sa kanya ng loob. Ayos lang, huwag mong pilitin. Kapag mas nakilala mo si Aling Krusing at nawala ang pagdududa mo sa kanya, sigurado akong lalapit din ang loob mo sa kanya. Tumango na lang ako kay Alex bilang pagsang-ayon. Habang distracted siya sa paghahanap ng martilyong ililigpit niya na sana, ninakawan ko siya ng halik. Sorry ulit. Kinis na kita. Ba't di na tayo? Tapos na to. Oo na. Hindi naman ako galit eh. Medyo napofrustrate lang din. Hindi dahil sa parang nag-iinarte ka, kundi dahil hindi ko alam kung paano ko mapaparamdam sa'yo na safe ka talaga rito. Opo na, safe na kung safe. Susubukan kong wag nang pagdudahan si Aling Krusing, tsaka yung iba niyo pang mga kapitbahay. Sige, pero dito ka muna. Ipag-iigib muna kita sa poso para makaligo ka na. Tatawagin na lang kita pag okay na. Okay, bilisan mo Nalalagkit na rin kasi ako eh. Hindi tulad sa Manila na maingay pa rin kahit hating gabi na, sa probinsya ni na Alex, nakabibingi na ang katahimikan kahit na 7:00 pa lang ng gabi. Pagkatapos ng ilang saglit na pangingialam sa mga gamit sa kwarto, binuksan ko ng mga bag namin. Isa-isa kong nilabas ang damit namin. Habang kumakanta at inaayos yon sa lumang aparador, may kung anong ingay ng hayop mula sa labas ng bintana ang pumukaw sa atensyon ko. Hawak ang hanger na gawa sa kahoy, dahan-dahan akong lumapit sa bintana para i-check kung tama ba talaga ang dinig ko. Sino yan? May tao ba dyan? Hindi ko maipaliwanag kung bakit kahit takot na takot ay nagawa ko pa ring buksan ang nakasaradong bintana. Ganon na lang ang pagkunot ng noo ko nang makita ang isang baboy ramo na nakahinto sa mismong tapat. Diretso itong nakatingin sa akin na para bang kinikilatis niya ako o di kaya ay may kung anong pakay siya sa akin. Pia, bakit mo yan binuksan? Gulat kong nilingon ang bagong dating na si Alex. Akala ko kasi may tao, pero wala naman, baboy damo lang. May pagtatanong siyang lumapit sa akin. Bumaling ako sa kung saan ko nakita ang baboy ramo kanina pero wala na yun doon. Ha? Saan na napunta yun? Alex, promise, kanina may baboy damo talaga dyan. Ngayon lang ako nakakita ng ganun eh. Itim na itim pala talaga sila, no? Ang cute.
Sino kaya may alaga nun? Pwede rin ba tayo mag-alaga ng ganon? Tahimik at mabilis na sinarado ni Alex ang bintana ng kwarto, saka mainit ang ulo na humarap sa akin. Bago ko matanong kung may nagawa ba akong hindi dapat, nabulyawan na niya ako. Pia, pag ganitong madilim na, kahit pa tao o kung ano man yung naririnig mo sa labas, wag mong basta-bastang bubuksan ng bintana o pinto. Bakit naman? Basta sumunod ka na lang. O akala ko ba sabi mo walang aswang dito? Bakit ngayon ganyan ka? Kasi hindi lang naman aswang o tiktik ang dapat natin pag-ingatan. Hindi lang sa Maynila may nanloloob, Pia. Paano kung magnanakaw pala yung narinig mo kanina? Di napasok na tayo. Napahama ka na. May nangyari na sa'yo at sa anak natin. Pasensya na. Ay, naayos ko na yung panligo mo. May mainit na tubig na rin yun. Maligo ka na para makapagpahinga ka na. Sa kalagitnaan ng paliligo ko, narinig ko ang pagdating ng ilang motor. Ilang saglit pa, narinig ko na ang halo-halong boses ng lalaki. Base na rin sa naging takbo ng pag-uusap at kumustahan nila, mabilis kong napagtanto na lahat yon kaibigan ni Alex. Gusto ko man sumama pero yung nobya ko kasi, hindi ko siya pwedeng iwan dito. Ayoko siyang iwan at nag-a-adjust pa yon. Naninibago pa ba? Pagpasok ko ng kwarto, mas naging malinaw pa sa pandinig ko ang pinag-uusapan ni na Alex. Sa may bintana ng kwarto kasi sila nag-uusap. Pagkaraan ng ilang saglit, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Kumakamot sa ulong nagpakita sa akin si Alex. Yung mga kaklase ko nung high school nasa labas. Yung isa kasi naming kaibigan aalis na papuntang US sa Sabado. Kaya may padispedida, niyayaya nila ako. Sumama ka. Ayos lang sa akin. Matagal mo na rin naman silang hindi nakasama, diba? Pero kasi ayoko rin naman kitang iwan dito. Plano ko sana na isama ka na lang. Isang oras lang, uuwi rin agad tayo. Gamitin natin yung tricycle ni Jaco papunta ron. Sa kabilang barangay pa kasi sila. Pero wala pa namang 15 minutos ang biyahe, mahal. Please, pumayag ka na. Saglit lang talaga. Kahit pagod at mas gusto ko na sanang magpahinga na, alam ko na pag hindi ako sumamay, hindi rin tutuloy si Alex, kaya napilitan akong pumayag. Bilang ang mga poste ng ilaw na nadadaanan namin, karamihan pa sa mga yon ay pundi na ang ilaw. Nagsisitaasan din ang mga puno sa paligid at samot-saring huni ang naririnig ko na nakakapagparamdam na naman sa akin ng takot. Kapag pauwi ba, ihahatid pa nila tayo? Baka hindi na. Sigurado akong lasing na ang mga yun pagkatapos eh. Alam ko naman ang dadaanan pabalik kaya walang problema kahit tayo lang. Ba't mo natanong? Tayo na lang mamaya. Yung mga dinaanan natin kanina, halos wala nang ibang dumadaan eh. Bakit? Natatakot ka ba? Mamaya dun ka sa likod umupo para tabi tayo. Dapat pala sinama na lang natin si Jaco. Sinasama ko naman talaga si Jaco eh. Hindi lang siya pwede kasi maaga siya sa kuprahan. Nga pala, sasama ako sa kanya bukas ha. Maaga rin ako aalis. Gawa ng pag-uusap namin, hindi kami agad na nakapasok sa bahay ni na Bards. Bago makasunod, nilabas na kami ni Bards. Tahimik kaming bumuntot sa kanya. Nang ma-realize namin kung ba't nakikipagsenyasan si Bards sa asawa niya, nagkatinginan kami ni Alex. Si Leia, asawa ko. Pipi siya at mahina rin ang pandinig kaya sign language lang ang paraan ng pakikipag-usap sa kanya. Unang nakipagkamay si Alex sa asawa ni Bards. Muling sumenya si Bards kay Leia para ipakilala ko. Tulad ni Alex, naglahad din ako ng kamay kay Leia, pero imbis na tanggapin ni Leia ang kamay ko, mas lumapit siya sa akin. Walang paalam niyang hinaplos ang sinapupunan ko. Dala ng gulat dahil sa ginawa ni Leia, nahampas ko ang kamay niya. Mabilis na umatras si Leia. Nagtago siya sa likod ni Bards habang ako naman ay mariin na napahawak sa t-shirt ni Alex. Dinaan na lang sa tawa ni na Alex at Bards ang biglaang pagbigat ng paligid gawa ng nangyari. Pia, pagpasensyahan mo ng asawa ko ha. Promise, wala naman siyang kung anong plano sa pinagbubuntis mo. Natuwa lang to. May sakit kasi si Leia. Gawa nun, hindi siya pwedeng magbuntis. Kaya sa tuwing nakakakita siya ng nagdadalang tao, nai-excite siya. Para akong nabunutan ng tinik matapos kong marinig ang paliwanag ni Bards.
Nilapit ni Bards ang mga labi niya sa tenga ni Leia para bumulong. Lumamlam ang tingin ni Leia sa akin. Yumuko siya sa kasumenya sa amin ni Alex. Sorry raw. Paano mo naman nalaman na nagsusorry siya? May konti akong alam sa sign language. Konting-konti lang. Pero yung pinaka-basic lang. Ganun ba? Ang dami ko talagang hindi alam tungkol sa'yo, no? Lumayo ako ng konti kay Alex. Pagkatapos kong makipagbulungan sa kanya, nahagip ng mata ko si Leia. Nakita ko kung paanong bantay sarado niya ako, pati na rin ang tiyan ko. Gusto ko man na wag nang bigyan ng kahit na anong kahulugan ang kinikilos niya kasi nakapagpaliwanag na si Bards kung ba't ganun mag-react si Leia, nabahala pa rin ako't na-weirdohan sa kanya. Biglang nagdaop ang mga mata naming dalawa. Parang may nakita akong kislot galing doon. Tas biglang parang bulang natunaw ang lahat ng pag-overthink ko. Pasensya na rin pala, hindi ko sinasadyang mapalo ang kamay niya. Nagulat lang ako. Hindi kasi ako sanay na basta-bastang hinahawakan eh. Lalo na yung tiyan ko. Ayos lang, naiintindihan namin. Pia, sa kwarto namin may aircon at TV. Kung gusto mo, pwedeng dun muna kayo ni Leia sa loob habang nagiinuman kami rito sa labas. Tuwang-tuwang hinawakan ni Leia ang kamay ko. Hihilahin na niya sana ako papasok ng kwarto nilang mag-asawa nang hawakan din ako ni Alex. Pagtingin ko sa kanya, umiling siya sa akin. Dito ka lang. Dito ka na lang. Gusto ko yung nakikita kita. Pero sa kwarto lang naman kami. Wala naman kaming ibang pupuntahan. Magkukwentuhan lang kami. Magkukwentuhan? Kayo ni Leia? Paano kayo magkukwentuhan hindi naman siya nakakapagsalita? Alex! Bards, Leia, sorry. Hindi, ayos lang. Tama rin naman si Alex. Di nga rin kayo magkakaintindihan ni Leia. O sige na, dito na lang kayo. Makinig na lang kayo sa pinagkukwentuhan namin. Kinuha kami ni Bards ng sarili naming mauupuan ni Leia. Binigyan niya rin kami ng game board na pinagkaabalahan namin ng asawa niya habang nagkukwentuhan naman sila ni Alex at nagiinom. Ano? Nagtawanan si Bards pati na rin ang dati nilang mga kaklase. Binibiro lang kita. Napaka-nervyoso mo pa rin pala. Alam ba ng nobya mo na duduwag-duwag ka? Hindi Hindi na. Dati lang yun. Ngayon, mas matapang na ako, mamen. Basta yun. 5 taon na simula nung huling nagkaroon ng buntis sa buong barangay nyo dito. Sa tagal nang walang nagbubuntis sa atin, nakakapanibagong makakita ng babaeng lobo ang tiyan. Ilalapag ko na sana ang barahang nilalaro namin ni Leia at matatalo ko na siya nang marinig ko yun. Gaya ni Alex, natigilan ako at napabaling kay Bards. Parehas kaming na-curious. 5 taon? Bakit ang tagal nang wala? May nangyari ba? May dapat ba akong malaman? Wala naman kasing nabanggit si Jaco na may ganito pala rito. Nangyayari? Gaya ng ano? Dinadali sila ng tek-tek? Huwag mong sabihin sa akin sa tagal mo sa Maynila. Naniniwala ka pa rin sa mga paniniwala ng mga tao ron tungkol sa probinsya natin. Tumawa na naman ang mga kaibigan ni Alex. Inabutan na siya ng bagong tagay pero hindi niya yun magawang inumin. Mas nangingibabaw pa rin ang kagustuhan niya na malaman kung ano bang nangyari sa kanilang lugar sa nakalipas na 5 taon na wala siya rito. Alex, kumalma ka nga. Mamaya pati si Pia matakot na rito eh. Walang mangyayari. Sadyang wala na lang mga dalagang natitira dito. Madalas kasi lumuluwas na sila ng Maynila para sa oportunidad doon. Doon na din sila nabubuntis. Alam mo naman ang mga umaalis sa lugar natin, hindi na bumabalik. Ikaw pa lang ulit nang bumalik. Himala nga eh. Akala namin di ka natatapak dito. Sinong huling nabuntis dito? Yung asawa ni Mike. Kaso nakunan habang tulog. Alam mo, kawawa ngayon eh. Hindi niya kinaya yung nangyari sa anak nila kaya nabaliw yung asawa niya. Tapos si Mike, ewan. Basta umalis na lang. Hindi namin alam kung saan na napunta. Ha? Ano ba yun? Kapag nanganak si Pia, pwede bang kunin mo kaming ninong at ninang ni Leia? Tagal nang gusto ni Mrs. ng baby eh. Plano sana namin mag-ampon kaso lang. Ayun nga, wala rin naman kaming batang maaampon dito. Sige ba? Walang problema. Basta sagot niyo ang lechong baboy sa binyag ng anak namin ha? Ayun lang ba? Sus, maning-mani.
Oo naman, kahit dalawahin ko pa yan. Nang mapunta sa binyagan ang takbo ng pag-uusap ni na Alex at Bards, nakalimutan na namin yung naungkat na sikreto ng dalawang barangay. Lalong napasarap ang inuman nilang magkakaibigan, pero nang makaramdam si Alex na tinatamaan na siya, nagpaalam na siya kay Bards na uuwi na kami. Anong sinasabi ni Lea, Bards? Gabi na raw at nakainom na si Alex. May isa pa namang kwarto sa bahay. Kung gusto nyo raw, dito na kayo matulog at bukas na lang ng umaga umuwi. Ngumiti sa akin si Lea. Kung ako lang ang masusunod, ayos lang sa akin na dito na magpalipas ng gabi. Pero sa di malamang dahilan, ayaw ni Alex. Mailap siya kay Lea. Kulang na nga lang, harap-harapan niya akong bilinan na huwag kaibiganin ang asawa ng kaibigan niya. Magkakape na lang ako, Bards. Pasensya na, pero ayos lang ba? May kape ba kayo? Hindi naman ako ganun kalasing. Kapag nakapagkape na ako, mawawala rin tong tama ako. Umiling si Lea kay Bards. Mariin niyang hinawakan ng damit ng asawa. Halatang uminit ang ulo niya at ayaw pumayag na hindi masusunod ang gusto. Nagulat ako nang bigla na lang hawakan ni Alex ang braso ko. Kulang na lang, kalad ka rin niya ako palabas ng bahay ni na Bards. Pia, halika na. Uwi na tayo. Kaya ko pa naman talaga magmaneho eh. Humawak din si Lea sa braso ko. Pinigilan niya si Alex na hilahin ako palabas ng bahay. Nakipagsukatan siya ng tingin kay Alex. Sa takot na baka magpang-abot ang dalawa, pilit akong pumagitna. Ayos lang sa akin na dito na tayo magpalipas ng gabi, Lex. Mukha namang nag-aalala lang talaga si Lea eh. Hindi, Pia. Uwi tayo. Ako ang padre di pamilya. Kaya dapat ako masunod. Pag sinabi kong uuwi tayo, uuwi tayo. Alex, sandali lang naman. Bitiwan mo ako. Nasasaktan ako. Parang biglang nahimasmasan si Alex gawa ng reklamo ko. Tiningnan niya ang braso ko't agad na niluwagan ang pagkakahawak niya sa akin. Mahal, hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung bakit. Umuwi na nga tayo. Nakakahiya na rin kina Lea. Halika na. Kumalas ako kay Alex. Hinarap ko ang nag-aabang na si Lea. Maging ako'y nagulat nang bigla ko na lang siyang niyakap. Hindi ko naman kasi ugaling makipag-physical contact. Kung anong bigat ng pakikitungo ni Alex kay Lea, siyang gaan ng loob ko sa kanya. 2 oras na nagkasama kami, kahit di kami nag-uusap, pakiramdam ko'y naging matalik na kaming magkaibigan. Imbis na sa likuran niya, tulad ng nauna naming napag-usapan, sa sidecar ng tricycle ako sumakay nung pauwi. Mag-aalas 11 na nang dumating kami sa bahay. Dahil malalim na nga ang gabit, tulog na si Jaco, plano namin na bukas na lang sana pag-usapan ang ugali niya kay Lea. Pero may nasabi akong nagpabalik ng galit niyang humupa na kanina. Bukas, habang nandun ka sa kuprahan, kinalaya muna ako ha. Sabi niya tuturuan niya raw ako mag-ganchilyo eh. May mga gamit na rin siya para doon. Gagawa namin ng kumot yung kambal. Umiiling na sinapo ni Alex ang mukha. Pagmulat niya, sumalubong sa kanya ang nakataas kong kilay. Kahit gano'n na ang itsura ko, hindi pa rin nagpatalo si Alex. Ayoko. Pia, hindi pwede. Dito ka lang sa bahay. Hindi ako papayag na pupunta ka kina Lea nang ikaw lang at hindi ako kasama. At bakit naman? Kaibigan mo si Bards. Sanggang dikit nga kayo nung nag-aaral pa, di ba? Tas si Lea, mabait siya sa akin. Gusto ko siyang kaibigan, Alex. Kung yung aircon na TV ang dahilan kung bakit gusto mong tumambay ron, edi sige, gagawan ko ng paraan para mabilhan ka rin ng ganon ngayong linggo. Ano? Ganun ba kababaw ang tingin mo sa akin, Alex? Nakakaibiganin ko ang isang tao para lang sa material na bagay nila? Hindi ako komportable na maiwan sa mga kapitbahay natin. Yung matanda sa harap, takot ako sa kanya. Pakiramdam ko may gagawin siyang masama sa akin at saka sa kambal, kaya mas gusto ko kina Lea. Sinabi ko naman sa'yo, matagal na namin kilala si Aling Krusing. Di hamak naman na mas mapagkakatiwalaan natin siya kesa sa Lea na yun. Hindi mo ba napapansin kung paano niya titigan ng tiyan mo? Baliw. Nababaliw ka na, Alex. Ano, dahil ba iba sa atin si Lea? Dahil hindi siya makapagsalita kaya pinag-iisipan mo na siya ng ganyan?
2 oras kong kasama si Leia, diba? Tahimik lang yung kambal, Alex. Maski isang sipa, wala. Hindi katulad ng kay Aling Cruising na yan na kulang na lang lumabas na sila sa tuwing nasa malapit siya. May gusto pa sana akong sabihin kay Alex, pero hindi ko na natuloy nang may kumatok sa pinto. Nang buksan niyo ni Alex, bumungad sa amin ang pupungas-pungas na si Jacko. Insan, pasensya na. Ayoko man na panghimasukan ng kung ano man pinag-aawayan nyo ni Pia, pero kasi ang lakas talaga ng boses nyo eh. Siguradong naririnig kayo ng kapitbahay. Naririnig kayo ni Aling Cruising. Naririnig niyo yung mga paratang ni Pia sa kanya. Insan, pasensya na. Hindi na mauulit. Kung naririnig man ni Aling Cruising si Pia, hihingi na lang ako ng paumanhin bukas. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay parang wala si Leia sa sarili noong mga panahong yon. Kaya naman, upang mas maipaliwanag ko po ang mga susunod na tagpo, hayaan yung ako na po ang magtuloy sa kwento. Miss Anne, si Alex na po ito. Habang nabubulag at kinukuha po ni Leia ang loob ni Pia, ako naman po ang paulit-ulit na nakaranas ng pagpaparamdam ng tik-tik na bagaman agad kong pinaalam sa kanya, ay biglang ayaw na po niyang paniwalaan kahit na nung unay siya yung kumbinsidong-kumbinsido na may aswang nga sa probinsya namin. Pagsarado ko ng pinto, agad kong nilingon si Pia. Nakahiga na siya at pikit na ang mata. Kanina pa naman talaga siya dapat na nagpapahinga kaya't hinayaan ko na siyang matulog. Nakapagdesisyon ako na bukas na lang namin pag-uusapan ang lahat-lahat ng nangyari kina Bards. Habang himbing na himbing siya, mababaw lang ang tulog ko. Nakapikit ang mata ko pero ang diwa ko gising na gising. Kalaunan, nakaramdam ako ng inis. Pagkat di ko makuha-kuha ang malalim na tulog na gusto ko, padabog akong bumangon. Pagmulat ko, may narinig akong kung ano na tumalon mula sa bubong ng bahay. Agad akong bumaling kay Pia. Nang makita ko na nakaangat ang damit niya at labas na ang tiyan, napamura ko. Naisip kong baka may tik-tik nga na tinitik-tik si Pia. Pia! Pia! Alex, sino ba yun? Antok na ako eh. Kung ayaw mong matulog, pas magpatulog ka. Yung kambal, ayos lang ba sila? Wala ka bang nararamdaman? Yung tiyan mo, hindi ba masakit? Mahal! Imbis na sumagot, tinabig lang niya ang kamay ko't nagtalukbong na ng kumot. Gawa ng nangyari, tuluyan na akong hindi nakatulog. Paglabas ko ng kwarto kinabukasan nung may araw na, naabutan ko si Jacko sa kusina. Oh, Insan, gising ka na pala. Malapit na matapos to. Sasabay ka ba sa akin o hihintay mo si Pia na magising? Pero kasi kailangan natin umalis ng maaga eh. Alam mo ba kung ano nangyari kay Mike at sa asawa niya? Si Mike, yung kaklase niyo ni na Bards. Bakit mo naman siya natanong? Totoo bang asawa ni Mike yung pinakahuling nabuntis dito? Sa pagkakaalam ko, oo. Pagkatapos kasi nung nangyari kay Ana, nagkaroon ng haka-haka dito tungkol sa tik-tik. Paano kasi, yun din ang pinagsasabi ni Ana na hindi raw siya nakunan, kundi nabiktima ng tik-tik. Ano? Diyos ko. Jacko naman, may ganito palang kwento, mga nangyari. Ba't naman wala kang sinabi sa akin? Mahinang tumawa si Jacko. Saglit niyang sinali ng bagong kulong barako saka siya humarap sa akin. Paano ko sasabihin halos di tayo nagkakausap nung nasa Manila ka. At alangan namang ikwento ko yun kahapon, hindi na nga mapalagi si Pia. Kung kinuwento ko yun, lalong matatakot yung nobya mo. Tsaka, napatunayan naman na hindi yun totoo na yung mga pinagsasabi ni Ana, dala ng pagkasira ng ulo niya gawa nung nangyari. Nasaan na siya? Sino? Si Mike? Ewan, wala nakakaalam. Basta naglaho na lang yung parang bula Ang sabi, nagmaynila na raw. Hindi si Mike, si Ana. Ayun, nasa mental hospital sa sentro. Bago maglaho yung si Mike, tinulungan pa siya ni Bards na ipasok dun si Ana Sina Bards? Si Leia at Bards? Oo, sobrang naging malapit din kasi sina Bards at Leia kina Mike. Lalo na nung buntis pa si Ana. Lagi siyang nandun kina Leia. Halos ayaw ngang humiwalay ni Ana kay Leia Hindi na muna ako sasama sa kuprahan. Ha? Bakit? Dito ka muna? Sasama mo si Pia? May nangyari na naman ba?
Nag-aaway kayo kagabi, di ba? Pero, di bali na pala. Ayoko nang malaman ng problema niyong dalawa. Kung di ka sasama ngayon, papaliwanag ko na lang kay bossing. Pero bukas, pumasok ka ha. Baka mapalitan ka pag sunod-sunod ka ng absent eh. Jaco, Tuloy mo na. Nakikinig naman ako eh. bibisitahin ko si Ana sa mental. Gusto ko siyang makausap. Tungkol naman san? Kay Mike? Insan, di mo yun makakausap ng maayos. Malakas daw yung tililing nun eh. Walang nagbabago. Parang di na nga raw makaka-recover. Gusto ko sanang isama si Pia, pero nang gisingin ko siya nung mag-aalas 8 na pinagdabugan niya lang ako. Imbis na pilitin siya, nag-iwan na lang ako ng note na may kailangan akong gawin sa sentro pero babalik din agad. Dumating ako sa ospital kung saan pinasok si Ana. Pagkaraan ng ilang minutong paghihintay, dinala na rin si Ana sa visiting area. Ganun na lang ang pagtataka ko nang makita ko na siya. Pinagbasihan ko mga sinabi ni Jaco na akala ko wala akong mapipiga kay Ana, pero sa kilos niya, mukhang wala siyang diferensya. Mukha siyang normal. Hindi para sa kanya ang lugar na ito. Ana, di ba? Ikaw si Ana? Ako si Alex. Kaibigan ko si Mike. Hindi pa tayo nagkikita o nagkakakilala. Nasa Maynila na kasi ako nung nakilala mo si Mike. Nung nagsama kayo. Naglabas siya ng maliit na notebook. Inalis niya ang tingin sa akin sabay sulat ng tanong sa papel. Tinanong niya kung ba't ko raw siya dinadalaw, kung ano raw ang kailangan ko sa kanya. Nakunan ka raw habang tulog. Pero ang sabi mo, hindi yun totoo. Na nabiktima ka ng tiktik at hindi nakunan? Totoo ba yun? May sinulat siyang mga tanong sa papel. Mas marami kesa nung una't mas nakakakilabot na basahin. Buntis din ba ang asawa mo at halos ayaw lumayo kay Leia? Ang asawa mo ang isusunod niya sa akin. Kukunin niya ang anak niyo. Kakainin. Wala ka nang magagawa. Pag-angat ko ng tingin galing sa maliit niyang notebook, nakasampa na siya sa lamesa. Bigla niya akong tinalunan at pinagsasampal. Nang hilahin na siya paalis sa ibabaw ko para ipasok sa loob, lalo siyang nagwalat parang bruhang humalakhak. Talaga nakinig ako kanina kay Insan. Hayop. Ang sakit tuloy ng pisngi ko. Bisit. Nakakainis talaga. Alex, yung nobya mo! Yung nobya mo, nagwawala kina Krusing! Puntahan mo na, bilis! Baka parehas pa silang mapaano! Mabilis kong tinakbo ang bahay ni Aling Krusing. Gaya ng sabi nung matanda, galit niyang nagwawala si Pia. Kahit anong pagpipigil ko sa kanya, ayaw niyang magpaawat. Pia, ano bang ginagawa mo rito? Ba't ka nag-iiskandalo? Aswang ang matandang to, Alex! Pia, pinag-usapan na natin to, tumigil ka na. Hindi nakakatuwa, nakakahiya, nakakaabala. Ayaw mo maniwala sa akin? Halika, tingnan mong loob ng bahay niya. Hinila ako ni Pia papasok sa bahay ni Krusing. Gusto ko sanang tulungan at i-check ang sugatang matanda pero mas inuna ko nang alamin kung ano ba ang labis na kinagagalit ni Pia, dahilan para sugurin niya si Aling Krusing. Tingnan mo yan! Tingnan mo ang altar niya! May picture at pangalan ko, yung mga kandi-kandila niyang yan. Pati na rin yung simbolo at patay na manok na yan. Ano ibig sabihin yan, ha? O sige nga, Alex. Ngayon mo ipagtanggol sa akin ang matandang yan. Ngayon mo sabihin na hindi siya aswang. Natameme ako. Pabalik-balik kong tiningnan si Pia, ang altar at ang kakapasok lang na si Aling Krusing. Nasa harap na natin ang ebidensya, Alex. Na aswang nga siya pero ayaw mo pa rin maniwala sa akin. Alam mo, Alex, bahala ka kung ayaw mo maniwala. Ha? Kung ayaw mo kaming protektahan ng kambal, ako ang gagawa nun. Malalaki at padabog ang hakbang na bumalik si Pia sa bahay. Imbis na sundan siya, pinili kong tingnan na muna si Aling Krusing. Kilala ko kasi siya. Hindi ako naniniwala na siya yung tiktik. Nakakagulat yung altar niya pero alam kong may paliwanag yon. Kailangan ko lang pakinggan. Alex, iho, alam mo hindi ako aswang kundi isang albularyo. Wala akong ginagawang masama sa asawa mo, Alex. Para mo nangawa makinig ka sa akin. Alex, iho, tumingin ka sa akin. Tingnan mo ang mga mata ko. Kilala mo ako mula pa pagkabata mo't alam mong hindi ako aswang. Alam ko pong hindi. At alam ko rin naman pong albularya kayo.
Ang hindi ko lang po maintindihan ay kung ano ang nasa altar. Para saan yun? At bakit may picture at pangalan ni Pia? Ipaliliwanag ko sa'yo kaya makinig ka ng mabuti. Pagtango ko kay Aling Krusing, wala na siyang sinayang na oras. Dinala niya ako sa loob ng kubo. Dumampot siya ng puting kandila. May parang kakaibang mga salita siyang binulong sa kandila. Pagmulat niya, pinahid niya yon sa picture ni Pia sa kasinindihan. Punong-puno ng pagpapasensya niyang pinatulo ang kandila sa isang kutsarat. Nang mapuno yon, ay saka niya ito binuho sa palangganang may tubig. Pagkatapos niyang wisikan ng asin ng tubig sa palanggana, unti-unting namuo ang dalawang figura. Yung isa babae at yung isa pa'y may pakpak at mahabang dila. Kita mo na. Alex, nakikita mo ba? Oho. Pero ano po ba yan? Anong ibig sabihin? Sino po ba ang babaeng yan? Si Pia po ba? Huwag niyo sabihin na siyang Oo, iyo. Si Pia nga yan. Yung isa, yung may mahabang dila, yung tik-tik na nakakabit sa kanya. nakakabit sa kanya? Ano pong ibig niyo sabihin? Aling Krusing, wala ho akong maintindihan. Oho, kagabi may kakaiba. Parang may kung ano sa bubong. Kaso, di ko sigurado kung tik-tik nga yun. Tas ngayon, sinasabi niyong meron nga? Paano nangyari? Sa tagal-tagal ko rito, wala namang ganito dati. Isa pa, kararating lang po namin kahapon. Paanong inaaswang na agad ng ganito ang mag-iina ko? Iba ang amoy at linamnam ng buntis sa tik-tik, Alex. Kahit nasa malayo, naaamoy nila. Yung tibok ng puso ng mga sanggol sa sinapupunan ni Pia, dinig na dinig din nila yon. At dahil dalawa ang batang dinadala ng nobya mo, mas malakas ang tawag sa mga ganitong nilalang. Sapat na ang narinig ko para hindi na mag-aksaya pa ng oras. Aalis na sana ako sa bahay ni Aling Krusing nang hawakan niya ang braso ko. Oh, saan ka pupunta? Kailangan ko na pong ilayo ang mag-iina ko sa lugar na to. Kailangan ko na silang maitakas sa lalong madaling panahon. Alex, wala ka nang magagawa pa. Kahit ibalik mo pa ng Maynila ang mag-iina mo, susundan lang kayo ng tik-tik. Hindi siya titigil hanggat hindi napapasa kanya ang kambal. Ano pong dapat kong gawin? Paano ko po mapoprotektahan ng mag-iina ko? Nang una kong makita si Pia, alam ko na agad na may nakabantay na sa kanya. Alam kong meron, hindi ko lang alam kung sino o kung saan niya unang nakita ang nobya mo. Kapag nalaman natin kung sino ang tik-tik, pag naunahan natin siya at napatay, ibig sabihin po ba nun ligtas na rin si Pia? Sila na mga anak ko? Oo, pero alam mo ba kung sino? Meron ka na bang pinaghihinalaan? Hindi ba nga kararating nyo lang dito? Wala pa kayong masyadong nakakasalamuha? Meron po. Tingin ko kilalang kilala ko kung sino ang tik-tik. Ding nasiraan ng bait si Ana dahil sa nangyari. Pero may kutob akong nagsasabi rin siya ng totoo. Si Leia, Aling Krusing. Yung asawa po ni Bards. Dayo ho yun, di ba? Si Ana, ang sabi niya, si Leia ang may kagagawa na nangyari sa kanya at naniniwala po ako. Pulis si Bards, Alex. Hindi mo basta-bastang magagalaw si Leia. Wala na ho akong pakialam. Kahit mapatay rin ako ni Bards, ayos lang. Matapos ko lang si Leia. Handa po akong isakripisyo ang buhay ko kung yun lang ang tanging paraan para matiyak na ligtas ang mag-iina ko. Alex, itong patalim. Kunin mo. Ang patalim na to ang gamitin mong pampatay sa tik-tik. Isaksak mo to sa puso niya at siguraduhin mong baon na baon. Huwag mong basta-bastang bibitiwan ng patalim at huwag mo ring aalisin ang tingin mo sa kanya. Naiintindihan mo ba, Alex? Naiintindihan ko po. Susundin ko po lahat ng bilin niyo. Paglabas ko ng bakura ni na Aling Krusing, naabutan ko si Jaco na naglalakad papunta kay Aling Krusing. Nag-aalala niya akong sinalubong. Insan, ano bang nangyari? Usap-usapan na sinugod daw ni Pia si Aling Krusing na pinagbintangan ng nobya mo na aswang yung matanda. Alam mo namang di yun totoo, di ba? Tsaka, yung patalim na yan, Alex, para saan ba yan? May tik-tik na gustong bumiktima sa mag-iina ko, Jaco. Kailangan kong tapusin ang lintik na Leia na yon bago niya magawa kay Pia ang ginawa niya kay Ana. Jaco, dito ka lang Sa bahay ka lang. Bantayin mo lang mabuti si Pia. Ang sabi ni Aling Krusing, maghahanda siya ng panlaban sa tik-tik. Hintayin mo yun. Uy, sandali Alex! Teka lang!
Galing ako sa bahay, wala rin si Pia. Alam kong hindi magsisinungaling si Jaco, pero hindi ko pa rin nagawang agad na maniwala sa sinasabi niya. Nagmamadali akong pumasok sa loob. Nang makita ko na nawawala rin ang mga gamit ni Pia, malakas akong napamura. Ano? Alam mo ba kung saan pumunta yun? Pahiram ng tricycle. Sigurado akong nakinaleya siya. Ano? Kinaleya? Sa tiktik? Insan, teka, sasama ako! Narinig ng kapitbahay namin ang lahat ng mga pinagsasasabi ko tungkol kay Lea. Siguro, dati pa lang ay pinagdududahan na talaga nila ang piping yon. Wala lang silang pruweba. Pero ngayon na meron na, mabilis na silang naniwala na isang ang tik-tik si Lea. Bit-bit ang mga sulo, pati na rin itak. Nagmarcha ang taong bayan papunta kina Bards. Pero mas nauna pa rin kaming dumating sa tulong ng tricycle ni Jaco. Pia! Pia! Pia, lumabas ka dyan, Pia! Nang wala akong marinig na kahit ano mula sa loob, hindi na ako nakapaghintay pat malakas ko nang sinipa ang pinto. Nabigla ako't naguluhan din nang makita ko si Bard sa sahig. Bukas ang tiyan niya't umuubo siya ng dugo na para bang malapit na siyang malagutan ng hininga. Bards! Si Pia! Nasa si Pia? Saan dinala ng tik-tik mong asawa si Pia? Alex, patawarin mo ko. Nangako naman sa akin si Lea na hindi na siya ulit gagawa ng ganun eh. Pero nang maamoy niya si Pia at ang kambal, hindi niya talaga matiis. Hindi niya kayang itago kung ano ba talaga siya. Hayop ka. Alam mong buntis si Pia at tik-tik ang asawa mo. Pero dinala mo pa rin kami rito. Sa pugad niya. Mahal na mahal ko si Lea tulad ng pagmamahal mo kay Pia. At hindi ko siya mahindian. Pero nakonsensya ako. Kaya nga, sinubukan kong iligtas si Pia. Nasaan sila, ha? Nasaan si Pia? Nung akala kong sasabihin niya kung nasaan ang nobya ko, bigla na lang siyang tumigil sa paghinga. Inuga-uga ko ang katawan ni Bards, pero wala talaga. Patay na ang kaibigan kong si Bards. Alex, may dugo. May mga patak ng dugo. Mukhang nandun sila. Doon yata pumunta si Pia. Pia! Pia! Nasaan ka? Pia, ako to! Nandito na ako! Magpakita ka sa akin, Pia! Ilang beses akong nadapat nagpagulong-gulong kakamadali. Kahit pakiramdam kong may malala na akong pilay, hindi pa rin ako tumigil sa pagtakbo't paghahanap kay Pia. Diyos ko po, parang awa nyo na iligtas nyo ang mag-iina ko. Pia! Pia, nasan ka ba? Alex? Alex, nandito ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo kami, Alex. Tulong! Paglingon ko para sundan ang boses ni Pia, nagulat ako ng si Lea ang nakita ko. Pagkahaba-haba at mukhang may katalasan ng dila niya, habang ang mukha at suot na damit niya ay nababalot na rin ng dugo. Sa di kalayuan, natanaw ko ang walang malay na si Pia. Pia! Pia! Anong ginawa mo sa kanya? Halimaw, aswang! Papatayin kita! Papatayin kita! Hayop ka! Nilabas ko ang patalim na nakuha ko mula kay Aling Cruising. Pero bago ko masugod si Lea, naipulupot na niya ang mahabang dila niya sa palapulsuhan ko. Pinilipit niya ang braso ko hanggang sa mabitiwan ko ang patalim. Tulad ng anyong tao niya, wala pa rin kakayahan si Lea na magsalita. Pero ang ngisi sa labi niya at ang matalim na tingin na pinupukol niya sa akin ay sapat na para mapuno ako ng takot at pangamba. Para akong nabingi nang marinig kong tumunog ang buto sa braso ko. Kahit alam niyang sobra-sobra na akong nasasaktan, hindi pa rin siya tumigil sa dahan-dahang pagpilipit doon. Sunod niyang tinarget ang binti ko. Nang masiguro ni Lea na mahihirapan na akong manlaban o lapitan man lang si Pia para maprotektahan, binitiwan na rin niya ako ng mahaba't matalas niyang dila. Nakakapanindig balahibo ang pag-ismid ni Lea. Para bang plano talaga niyang ipakita kung paano niya nanamnamin si Pia, pati na rin ang anak namin na nasa sinapupunan niya. Wag! Hindi pwede! Hindi mo sila pwedeng saktan! Jaco! Jaco! Jaco, nasan ka?
Para mo ng awa, tulungan mo si Pia! Iligtas mo si Pia! Iligtas mo ang mag-iina ko! Gawa ng desperasyon pagkat ayaw ko rin naman na basta na lang sumuko, pilit akong gumapang para lapitan ng walang malay na si Pia. Habang hinihimod ni Lea ang dugong tumutulo sa binti niya'y nagawa ko pang hawakan ang binti ni Lea. Gamit ang natitira kong lakas, hinila ko sa palayo kay Pia. Galit na galit siyang umangil sa akin. Muling bumalot ang dila niya sa leeg ko. Dahan-dahan yung humigpit. Habang unti-unti akong nawawalan ng hininga, mas tumataas ang kurba ng ngiti sa labi ni Lea. Nung oras na yon, wala na akong ibang paraan para labanan siya. Nawala na nga ako ng pag-asa at parang hinihintay ko na lang din na matulad kay Bards. Namalagutan din ang hininga nang biglang may tumamang bato sa ulo ni Lea. Dahil doon, napilitan si Lea na pakawalan ako. Nilingon niya kung sino ba ang nambato sa kanya. Pero nang makitang talo siya ng mga tao sa bilang, dahan-dahan na siyang umatras. Sinubukan pang tumakas ni Lea, pero mas mabilis na nakakilos ang mga tao para paligiran siya. Nasa iba't ibang direksyon sila, kaya wala na siyang ibang mapupuntahan. Pinulot ni Jaco ang patalim na galing kay Aling Krusing at siya na mismo ang tumapos sa tiktik na si Lea at sa lagim na dala niya. Parang musika sa tenga ko nang marinig ko ang malakas na paghiyaw ni Lea habang binabaon sa puso niya ang matalas na patalim. Pagkamatay niya, walang sinayang na oras at pagkakataon ng mga tiga-barangay namin. Agad nilang sinunog si Lea at hindi ito iniwan hanggang sa ang katawan nito'y tuluyan ng naging abo. Kahit na wala pa ring malay si Pia sa ambulansya, sa awa ng Diyos ay malakas pa rin naman ang pulso niya at yon ang pinanghahawakan ko na magiging okay din siya. Na magiging okay din ang lahat. Ang baby namin, tinudugo siya eh. Anong ibig sabihin nun? Ibig bang sabihin wala nang pagbubuntis niya? Wala na ang mga baby namin? Nakita ko pa ang pagbuka ng bibig ng medics para sagutin ang tanong ko pero hindi ko na yun naintindihan pa pagkat unti-unti na rin akong nawalan ng malay. Nang magising ako, si Jaco na nagbabalat ng mansanas ang una kong nakita. Nang maalala ko si Pia at ang nangyari sa kanya, pilit akong bumangon. Gawa ng mga nagkandabali-bali kong buto, bukod sa hindi ko yun nagawa ng maayos, lalo lang akong nasaktan. Oo, teka lang kasi ang kulit-kulit naman, hindi na nga kaya, pinipilit pa. Jaco, si Pia, ayos lang ba siya? Nasaan siya? Tumingin si Jaco sa kanan. Nang sundan ko yon ng tingin, nakita ko si Pia na nakahiga sa isa pang hospital bed na katabi lang din ang sa akin. Tatayo pa lang sana si Jaco para tawagin ng doktor nang pumasok na yun sa ward para sa kanyang round. Dok, yung nobya ko, buntis po kasi siya. Nung huli ko po siyang nakita, dinudugo siya. Ayos lang po ba siya? At yung mga baby namin, okay lang ba yung mga baby namin? Safe po ba sila? Agad na naalis ang bigat sa dibdib ko nang makita ko ang pagngiti ng doktor. Matapos niyang pasadahan si Pia na hanggang ngayon ay nahihimbing pa rin. Ang totoo, we're actually considering this case a miracle, Alex. Magandang balita para sa inyo. Ayos lang ang mag-iina mo. Magiging sensitive nga lang ang pagbubuntis ni Pia, but other than that, wala naman nang magiging ibang problema. Matyaga akong naghintay sa pagising ni Pia, pero lumipas na lang ang maghapon ay nanatili pa rin siyang walang malay. Habang nakaupo sa wheelchair, pabulong kong kinantahan ang kambal sa sinapupunan niya. Laking gulat at tuwa ko nang maramdaman ko ang paghawak ni Pia sa kamay ko. Alex? Mahal, gising ka na. Gising ka na rin sa wakas. Alex, si Lea. Tik-tik si Lea. Alex, at si Barnes. Sinubukan niya kaming itakas, pero nahuli siya ni Lea. Pinatay ni Lea si Barnes. Pinatong ko ang braso ko kay Pia. Marahan ko siyang hinaplos. Pagkakita niya sa kalmado kong mukha, unti-unti na rin siyang kumalma. Bagaman hindi niya alam kung paano, isa lang ang nasisiguro niya. Natapos na ang problema namin kay Lea. Tapos na, Pia.
Pinatay na ng taong bayan si Leia. Ligtas ka na. Wala na siya. Namilog ang mga mata ni Pia. Nang maalala niya ang kambal, agad siyang tumingin sa kanyang sinapupunan. Bigla siyang napangiwi. Hindi niya ininda ang sakit gawa ng pagsipa ng anak namin. Sa halip, mas kinatuwa niya pa yun. Naramdaman mo ba yun? Nakahawak ka sa tiyan ko, diba? Kaya dapat naramdaman mo rin. Sumipa yung kambal. Nandito pa rin sila. Ligtas sila. Hindi sila nakuha ni Leia. Sa atin pa rin sila. Nasa atin pa rin. Oo, mahal. Ligtas ang kambal natin at wala na si Leia. Hindi niya na tayo magagambala pa. Tapos na. Ayos na ang lahat. Alex, I'm sorry. Sorry na hindi ako naniniwala sa'yo. Kung pinakinggan lang kita, hindi na ako nagpunta. Hindi kami malalagay sa alanganin ng kambal. Wala sanang mapapahamak. Hindi sana mamamatay si Bards. Iya, hindi. Yung nangyayari kay Bards, hindi mo yun kasalanan. Paulit-ulit kong hinalikan ang palad niya. Kahit paano, nagawa na naming magtawanan. Pero nang maalala ko ang dahilan kung ba't siya biglang nag-alsa balutan, sumeryoso ang mukha ko. Yung tungkol pala sa altar ni Aling Krusing, Pia, ginawa niya yun para malaman kung sino ang tiktik na nakabantay sa'yo. Hindi siya aswang. Hindi siya yung aswang. Albularya si Aling Krusing. At isa yun sa dahilan kung bakit may ganun siya sa bahay niya. Pero kasi, bakit ang likot ng kambal tuwing malapit siya? Mahal, hindi naman yun ang basehan ng pagiging aswang o hindi ng isang tao eh. Oo nga, ngayon alam ko na. Diyos ko po, Alex, kailangan ko humingi ng tawad kay Aling Krusing. Nakakahiya. Talagang nakakahiya. Hindi lang ako basta-basta nagskandalo sa bahay niya. Nasaktan ko pa siya. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita mag-sorry sa kanya. Pero sa ngayon, huwag mo munang isipin yun. Ang kailangan mong gawin ay magpalakas. Yun ang importante. Ikaw din. Bali ang binti at kamay mo. Dahil sa akin yan eh. Pasensya na. Kasalanan ko lahat talaga to. Mahal, hindi mo kasalanan. Huwag mong isipin na kasalanan mo. Isa pa, gagaling naman daw to, sabi ng doktor. Pagkatapos ng 2 araw sa ospital, na-discharge na rin naman kami ni Pia. Bit-bit ang isang box ng cake dahil kaarawan din ni Aling Krusing nung araw na lumabas kami galing sa ospital. Dumiretso na kami ni Pia at Jaco sa bahay ng matandang albularya. Alex, mabuti naman at nakalabas na kayo ni Pia. Pero bakit kayo nandito? Bakit hindi kayo tumuloy sa inyo? Hindi pa kayo tuluyang magaling ha. Dapat ay nagpapahinga lang kayo eh. May gusto pong kumausap sa inyo, Nay. Hindi na po kasi siya makapaghintay. Pagtingin ng matanda sa pinto, nahihiyang pumasok si Pia. Matamis siyang nginitian ni Aling Krusing. Binuka nito ang braso at agad nang lumapit si Pia para magpayakap sa kanya. Parang apo ko na si Alex, Pia. Kaya naman nang dumating kayo rito nung nakaraang linggo, gusto ko na sanang magpakilala sa iyo. Nakita ko lang ang takot sa mga mata mo kaya hindi ko tinuloy. Humigpit ang pagkakahawak ni Pia sa kamay ni Aling Krusing at sunod-sunod na napasinghap. Muling nagusot ang mukha niya nang maglikot na naman ang kambal sa kanyang sinapupunan. Bago ko pa siya malapitan, yumuko na si Aling Krusing. Tinapat niya ang kanyang labi sa sinapupunan ni Pia at may binulong. Nalulugod din akong makilala kayo mga apo. Ngayon, pwede bang huwag na kayong maglikot? Nasasaktan yung mama ninyo. Natawat manghang-mangha ako nang makita kong tumigil nga sa paglulumikot ang kambal. Maging si Pia ay hindi makapaniwala sa nangyari. Mahal, mukhang alam ko na kung bakit malikot ang kambal pag malapit lang si Aling Krusing. Nangunot ang noo ni Pia. Punong-puno ng kuryosidad ang mga matang tumingin siya sa akin. Ha? Bakit naman? Mukhang sabik na silang makilala ang Lola Krusing nila eh. Ganun? Pero parang tama ka nga. Mukhang ganun nga. Nang matapos ang munting salo-salo kina Aling Krusing, umuwi na rin kami. Tuwing nagtatama ang mga mata namin ni Pia habang nililigpit ang mga gamit sa kwarto, hindi ko mapigilan na makipagngitian sa kanya. Maiintindihan ko kung hihilingin mo na bumalik na tayo ng Maynila. May kilala si Jaco na pwede kong hiraman ng pera para makapagsimula tayo ron.
Bakit pa tayo aalis dito? Ayos na sa'yo na dito na lang tayo? Sa totoo lang, Alex, natatakot pa rin naman ako. Hindi mo naman basta-basta maaalis yun eh. Pero sabi mo nga, wala na si Lea. Safe na kami ng baby natin. Kung talagang safe na kami, ayos na ako dito. Isa pa, mag-isa na lang si Aling Krusing sa buhay. Ayoko namang iwan siya. Matanda na yun eh. Gusto ko nga sana na kung papayag siya, dito na lang siya sa atin. Natikman mo lang ang luto ni Aling Krusing, ayaw mo nang malayo sa kanya ngayon. Alex, seryoso kasi ako. Kausapin natin si Aling Krusing. Sabihin natin na tayo na mag-aalaga sa kanya. Kung yan ang gusto mo, hahanap na lang ako ng tiyempo para masabi sa kanya yan. Panigurado kasi na hindi yun papayag. Meron talagang kakaibang convincing power si Pia. Paano kasi isang sabi niya lang at napalipat niya na kaagad si Aling Krusing sa bahay namin. Sa awa ng Diyos, talagang wala nang kakaibang nangyari sa lugar namin. Payapa na kami. Hindi na kami ginulo ng kahit na anong tik-tik o aswang. Babae at lalaki. Ngayon alam na natin kung anong gender ng kambal. May naisip ka na bang pangalan para sa kanila? Wala pa. Pero ilang buwan pa naman bago ko manganak eh. Sigurado ko makakaisip tayo bagong kabuanan ko. Pwede rin naman na magpatulong tayo kay Aling Krusing pag wala na rin talaga tayong naisip. Talagang bukang bibig mo si Aling Krusing ha? Malapit-lapit ko na siyang pagsilosan, Pia. Sira ulo ka. Pero Alex, talagang pinagsisisihan ko na mabilis kong hinusgahan si Aling Krusing. Tsaka mabilis ako nagtiwala kay Lea. Simula ngayon, hindi ko nahuhusgahan ng tao base sa physical nilang itsura o dahil weird lang sila. Kikilalanin ko muna ng maigi ang lahat ng makakasalamuha ko. Napangiti ako sa narinig ko. Niyakap ko si Pia at paulit-ulit na hinalikan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo. Alam mo yun, di ba? Oo naman. At ako rin, Alex. Mahal na mahal din kita. Miss Ann, 80 anyos lang ho si Aling Krusing nang kunin siya ng may kapal. 15 taon din namin siyang nakilala at nakasama. Halos ganon din katagal din siyang nagpakalola sa mga anak namin. Napakabait po niya. Wala siyang kasing bait. Tuwing naalala ko nga na minsan ko siyang napagbintangan na aswang, nahihiya pa rin ako sa inasta ko. Ngayon hoy, nasa Capiz pa rin kami habang ang kambal namin ay nag-aaral na ng college. Konti na lang makakagraduate na po sila. Magagawa na nila ang isang bagay na hindi namin nagawa. Sa dami po ng nangyari sa buhay ko, maski isa, kahit yung mga nakakatakot ay talaga namang treasured memories namin. Hinubog po kasi noon kung sino na kami ngayon. Dito na po namin tinatapos ang kwentong ito. Ito nga po pala muli si Pia at Alex, nagpapasalamat at nagsasabing more power sa inyong channel. Hi, ka-anatics! Yan, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayong araw. Pasensya na kayo at talagang tinamaan ako ng sakit. Pero dahil ayaw naming mabibitin kayo, kaya hindi rin kami nagpapigil at nagbigay pa rin ng isang bagong kwento. Kaya kung nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon at hindi niyo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.